At kaugnay sa mga isiniwalat na umano'y katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, makakausap po natin ngayong umaga si suspended LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Attorney Guadis, sir, good morning. Magandang umaga sa iyo, Ivan, at saka sa lahat ho ng mga nanonood po sa ating programa. Ito ho, diretsuhin ko na yung tanong. Attorney Guadis, una-una, may mga ibinunyag po ang dati ninyong Head Executive Assistant na mga katiwalian, lagayan daw sa LTFRB. Ano ho mga tugon nyo dito? Wala hong katotohanan lahat yung mga binunyag niyang yon. At siya mismo ang nagsabi sa akin, one day pagkatapos ho niyang magbunyag, kami ho ay nag-usap. Na-realize ho niya na yung kanyang gustong gawin na saktan ho ako ay hindi ho tama. So humingi ho ng paumanhin sa akin. At kasunod na araw ho, siya ho ay nag-execute ng affidavit of recantation. Okay. Saan daw ho nanggaling yung kanya mga isiniwalat na yon? Ano hong naging paliwanag niya sa inyo? Bakit niya daw yun ginawa? Unang-una po siya ang aking head executive assistant. Nagkaroon lang ho ng problema nung hindi ho sila magkaintindihan noong mga empleyado ho sa aking opisina. Madalas ho may sigalutan. Kaya minabuti ko po sa kanya na ilagay muna siya sa ibang dibisyon ng LTFRB. Nung nangyari po yun, bigla na lang po siyang nag-resign at after 15 days ho, may mga lumabas ho na mga supposedly mga splices ng picture na galing po sa kanya. May mga ibinabandera ho sa mga ebidensya daw niya, screenshots, audio recordings, personal daw niyang narinig ang mga aligasyon ng katiwalian sa inyo. Ano ho masasabi niyo ron? Wala pong katotohanan ang mga yon. And if confronted eventually with those alleged evidence, pieces of evidence, kaya niyo hong sabihin na yan, hindi totoo? I'm willing to face anybody in any investigation, in any forum, para pabulaan ho yung mga aligasyon yon. Unang-una po siya na mismo nagsabi na siya ay humihingi ng paumanhin sa akin sa kanyang ginawa at kung ano man ho yung mga binunyag niya na wala hong mga katotohanan. May mga pumanig din ho mga transport group kay Ginoong Tombado. Iisa lang po ang alam ko na pumani sa kanya. Yung mga pinakamalaking transport groups, and I would say 95% of the transport groups, so nag-issue na ho ng manifesto na sinusuportahan po tayo sa ating krusada. May mga nag-aakusa naman po kay Tombado na binayaran daw siya ng 300,000 pesos. Ito, grupong SV3. Meron din namang isang grupo, yung Stop and Go, humingi daw si Ginong Tombado ng 50,000. May nalalaman ho kayo tungkol dito sa involvement naman ni Tombado sa korupsyon na kanyang inaakusa sa inyo? Noong ako pa ho ang nakaupo sa LTFRB, wala pa ho ako nababalita ang ganyan. Ngayon na lang po lumabas ang mga ganyang aligasyon noong na-suspindi na po ako na sinasabi ng mga transport groups. Pero wala ho akong personal knowledge and pagbalik ko ho, iyan ho ang mga unang-una kong imbestigahan. Kayo ho ay agad na sinuspindi ni Pangulong Marcos matapos lumabas itong mga aligasyong ito. Ano ho naging reaksyon niyo dito at nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na maipaliwanag ang inyong sarili at least kay Secretary Bautista or sa palasyo mismo? Noong ako ay sinuspinde, biglaan po yun at ginagalang ko naman po ang desisyon po ng ating Pangulo. Kay Secretary Bautista po, hindi pa rin po ako nagpupunta sa kanya dahil unang-una po, paglabas ng balita, ako po ay nabigla. Hindi ko po alam kung paano mag-react at hindi ko po ma-absorb yung mga bintang na ganon. Dahil sa 23 years ko po in public service, ngayon lang ho ako na pagbintangan ng ganito. May plano ho kayong magsagawa ng legal na aksyon laban kay Ginoong Tombado? Sa ngayon po, wala ho akong balak na magsagawa ng anumang aksyon. Nung siya ho ay humingi ng kapatawaran sa akin at nung siya ho ay nag-execute ng affidavit, pinatawad ko na po siya. Kung ang Diyos ay nagkapagpapatawad, kaya ko rin ho siyang patawarin. Linawin lang ho natin, bago ho siya nag-recant, nag-usap na ho kayo? Bago ho siya nag-recant, kami ho ay nag-usap na at nilinaw ko sa kanya kung bakit ho nagkaroon siya ng problema na pagtanto niya sa sarili niya na may mali rin ho siya
Kaya ho siya humingi ng apology. And the next day po, nag-recant na po siya. And pinapatawad ko na rin naman po siya. Sa ngayon po, ang status ninyo, you are suspended. Sa tingin nyo ho ba, kaya nyo pang makabalik sa inyong pwesto bilang chairman ng LTFRB? At willing pa rin ho ba kayo? Alam mo, Ivan, that depends upon the pleasure of the President kung kukunin pa niya ako ulit o hindi. But you think you still deserve that post? Para ho patunayan sa mga tao na mali po yung kanilang mga binibintang sa akin, tatanggapin ko po ang hamon kung ito po ay pagkakalob sa akin muli ng Presidente. Okay. Ngayon naman po may transport strike ang grupong Manibela dahil raw o hindi raw pinapakinggan yung panawagan nilang isuspend yung deadline ng consolidation ng prangkisa ng mga traditional na jeepney. Bago ho kayo masuspende, wala ba kayong napag-usapan tungkol dito? Marami na po kami napag-usapan dito sa mga malalaking transport groups at kahit sa grupo ho ng Manibela. Inuulit po naman namin sa kanila na sa modernization program, hindi naman po namin tatanggalin yung mga lumang sasakyan nila. Ang hinihingi lang po namin is mag-incorporate po sila as a cooperative or as a corporation, which is a start of a modernization program. Okay. Attorney Guadi, sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat. Nakausap po natin si dating Chairman Chofilo Guadis III. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.